Bakit panatag ang loob ko sa MX3? Kasi tested and proven ito na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 capsule is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pang... Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihing radyo, sabihin mo. Hello, I'm back! Magandang morning, Metro and Mega Manila. Uy, alam nyo ba, medyo masikip pa rin ang daloy ng trapiko dyan sa Kamaynilaan. Lalo na dyan sa may bandang Santa Mesa. Kanina pagpasok ko, mga around 10 a.m., medyo masikip yung daloy ng trapiko dyan. Dahil nga sa mga ginagawang proyekto ng ating gobyerno at ng lokal na gobyerno ng Maynila. 'Di ba? Konting tiis na lang. Pag natapos naman yan ay kaginhawaan ang hatid sa sambayan ng Pilipino. Magandang morning sa lahat ng ating mga pangga na nagpa-alter ng pantalon pero mas mahal yung binayaran nila kesa sa pantalon. Ayan. Shout out, di ba, sa nagpa-alter ng pantalon na si DJ Lindsay. Ano nagpa-alter daw siya. Mas mahal daw yung binayad niya sa alteration. Alteration yung ba yun? Yung root word ng alter o alternate? Ay, iba yun. Alter ng kanyang pantalon. Di ba yun yung pag-alter, yun yung nilalagyan ng mga santo? Altar pala yun. Joke ko, tawa ko. Walis. Isang joke na naman ang namatay, mga kaibigan. Ay, nakakaloka. Hoy, mag-ingat-ingat tayo ngayon kasi talamak na naman ang sakit. 'Di ba? Marami na naman tayong mga kakilala at mga kaibigan na nagkakaroon na naman ng sipon at ubo, 'di ba? Mas maganda na araw-araw meron tayong mga kaagapay sa ating pangangatawan. Siyempre, kung kailangan mo lang ng mga food supplement, mga ganyan, 'di ba? Mag-MX3 ka na, 'di ba? Marami tayong pwedeng i-offer. Ayan. Marami kang pwedeng laklakin dyan sa MX3 upang nang sa ganon ay maayos ang immune system. Kaya dapat ugaliin natin na protektahan ang ating pangangatawan, hindi lang yung iyong puso. 'Di ba? Yung buong katawan. Tsaka don't forget to feed your mind, 'di ba? Everyday kailangan may natututunan ka mga learnings upang nang sa ganon, pangga, ay mas nagiging better version ka ng sarili mo. Tama! Oh my gosh. I talk like... Para naman tayong motivational speaker nito, be. Hindi tayo si Rendon Labador. Ay! Nako!
motivational rice. Nakakaloka. Oy, batiin ko lang muna ha, ang mga nakatutok sa atin ngayon. Sila Ate Teresa, magandang morning. At sa lahat ng mga nakalike dyan sa The Baklitas Team Replay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, magandang morning sa inyong lahat. Tayo ay babati ng ating mga masugid na tagapakinig bago tayo dumako sa ating chikahan ngayong umaga. Ayan, teka lang, ay tinitignan ko muna yung aking telepono kung sino ang ating mga viewers for today's video. Ayan magandang morning sa inyong lahat Sa lahat ng mga taga-riyan sa Pangasinan, mukhang magagawi ako dyan this coming weekend, di ba? Mukha lang naman, baka lang. Kung sakasakaling magkaroon tayo ng budget panggas. Mahal-mahal kasi ng crudo, be. Alam mo, sa totoo lang, sa mga nangangarap dyan na magkaroon ng sasakyan, ay nako, pag-isipan nyo muna maigi, lalo na kung maluwag naman yung pagsakay-sakay nyo ng bus, tren, tricycle, di ba, taxi, yung mga pampublikong mga sasakyan. Naku, pag-isipan nyo muna kung kukuha kayo ng sasakyan. Kasi pag meron na kayong sasakyan, aaray-aray din kayo sa gas. Diba? Sa tuwing tututukan nyo na yung balita kung magtataas ng produktong petrolyo, yung mga ganyan na dati hindi ko naman pinapansin. Pero nung papalit-palit na ako ng sasakyan, bakla, kailangan ko na din tignan. Yung mga balita na yan, nakakaloka. Ay, nanonood sa atin ngayon, itong si Rowena Boron Yuson. Good morning. Si Rosario Manrique nakatutok din sa atin. Magandang morning sa inyo mga pangga. Ayan. At sa lahat-lahat ng ating mga pangga na makakapanood nitong ating replay dyan sa ating YouTube channel, 'di ba? Uy, batiin ko lang yung ating taga subaybay na taga riyan sa Chiba, Japan. Nakita ko yung kanyang pagbati nung nakaraan sa comment section ng ating YouTube channel. Kaso hindi ko matandaan yung pangalan niya. Basta happy birthday sa iyo. 'Di ba? At least birthday mo, binati kita. Di ba? Nakalimutan ko lang yung pangalan mo, hindi ko sinabing lilipas din yan. Diba? Una sa lahat, Cora ang pangalan ko, hindi Diwata. Di ba? Ay, nako, Nelson Isla. Eto na ang chika ko for today's video. Kahapon nga ay mainit-init pa rin pinag-uusapan ang tungkol sa pagbawi ni Meme Vice Ganda ng kanyang public apology or apology doon sa pagre-react niya tungkol sa alam mo yung pagsunggab? Gano'n ba yung natin? Pagsunggab nitong si Axel kay Christine sa Especially For You. Kapansin-pansin din ng mga netizen na tila parang walang kiber itong si Meme Vice Ganda sa mga naglabasan na video ng paano ko ba sasabihin yun? Pinabulaanan kasi pasinungaling, pagpapasinungaling sa kanyang mga salita na ito daw si Christine ay may naramdaman talagang parang pang-aabuso. Pang-aabuso bang matatawag yung ganon? Yung parang na-violate yung iyong karapatan bilang babae. Ganun ba yon? Nako, nakakaloka. Pag mga ganitong malalimang mga hindi ko kinikerry. Pero alam mo, sabi ng mga netizen, parang bothered less nga itong si Meme kasi kahapon nga nakita pa rin naman siya sa It's Showtime at tuloy-tuloy pa rin yung segment na Especially For You. Kasabay nito ay ang kaliwat ka ng panawagan ng mga di ko alam kung basher ba itong mga to, tagahanga ba ito dati ni Meme kasi ang dami nagsasabi pangga na mga tagahanga daw sila ni Meme. However, disappointed daw sila kay Meme sa inilabas daw nitong pahayag sa It's Showtime ng pagbawi niya ng kanyang paghingi ng tawad or paumanhin dito sa naging reaksyon niya kay Axel. Diba? However, kagaya nga ng sinabi ko, yung mga netizen ay napansin nga nila na parang wala din namang kiber tong si Meme Vice Ganda kasi yung ibang mga tao ay binabantayan nga. 'Di ba? Binabantayan yung kanyang IG story kasi baka maglabas ito ng kung ano-ano. Pero sa halip na yun ang mangyari at hindi naman talaga nangyari, talagang hindi nangyari. Yari, 'di ba? Naku, nakakaloka.
Kahapon nga mga pangga, ito share ko lang sa inyo ha, ang aking experience kahapon. Ako ay nag-live dyan sa TikTok at ako ay natatanong kung ano nga ba ang aking opinion sa pagbawi ng paghingi ng paumanhin nitong si Meme. Ako ay simple lang lamang ang aking opinion dyan. Hayaan natin sila ang rumisolba ng kanilang problema, di ba? Dahil sila ay may-ari ng show na yan, di ba? Tayo ay hindi naman nakita kung ano ang nangyari dyan sa personal, di ba? Kasi may kwento si Meme, may kwento din itong si Christine, di ba? May kwento din naman itong si Axel. So, hindi natin alam kung kanino talaga tayo makikinig. Mas maganda na mag-usap-usap siguro sila, di ba? Mag-meet sila sa gitna upang nang sa ganun ay maayos nila kung ano man itong sigalot nila. Kasi hindi nagtutugma-tugma yung kanilang mga sinasabi. At sa mga nagsasabi naman na sana ay sibakin ang Showtime. Nako? Mga pangga, ito ay tanging pagsubok lamang, 'di ba, sa programang ito na kung sakali man, 'di ba? Hindi man natin sinasabi kasi hindi pa natin alam yung totoong nangyari, kung ano ba yung kasi may mga detalye pa 'yan na pwedeng nilang ilabas, 'di ba? Hindi pa natatapos dito yung kwento. Kung sakali mang merong may pagkakamali o may pagkukulang ang It's Showtime, tanging pagsubok lamang 'to na pagdadaanan naman talaga ng lahat ng show, lalo na ito ay live, 'di ba? Doon naman kay Christine, hindi ko sinisisi si Christine, 'di ba? Ang nararamdaman niya ay valid, 'di ba? Kung feeling niya ay siya ay nabastos or siya naman ay hindi nabastos, nasa sa kanya 'yon. Kasi pakiramdam niya 'yon, 'di ba? Ayaw din naman nating manghusga kasi feeling niya 'yon 'di ba? Hindi naman ako sumanib sa kanya. Hindi naman ako nakaramdam ng kanyang pakiramdam. Una sa lahat, may jetly si Water. Wala ako. Hindi niya ako kagaya. Siya Merly siya 'di ba? Kaya hindi ko alam kung ano yung nararamdaman niya, 'di ba? Kaya Axel naman, 'di ba? Si Axel may mga may mga pahaging din kasi may mga post din itong si Axel na lalong medyo nagpapaliyab ng mga pangyayari. Ayon sa aking nakalap na informasyon, itong si Axel pala, dahil ako'y nagtingin-tingin din sa kanyang TikTok account, ay sumasali na sa iba't ibang show. Sumali na siya dun sa sa TV5, sa TikTok Lock nakita na din siya. Sa Itbulaga din nakita na din siya, 'di ba? Iba't iba yung show kung saan nag-appear na siya. 'Di ba? Marami nagme-message sa akin na taga Tondo, Manila daw ito. Itong si Axel, 'di ba? Sabi ni Meng Gavi, pero kung pogi yun, hehehe, no comment pala Christine. Alam mo, isa pa yan sa mga palaisipan sa mga netizen. Kasi nga, merong clip na inuugnay or idinidikit dun sa mismong pangyayari kung saan makikita yung pagsunggab nitong si Axel. 'Di ba nag-react yung mga It's Showtime host doon sa isa na may itsura talagang yung boy next door. Do may itsura din naman si Axel. Pero kasi ito medyo tisoy, mga ganon, parang kinilig itong sila Meme. Pero ganun pa man kasi, hindi kasi natin alam yung sitwasyon May kanya-kanyang circumstances, sabi nga nila, 'di ba? Nakadepende ang reaksyon ng isang tao sa kung ano yung nakikita nito. Ayon kila Meme, nag-react naman sila ayon lang sa nakikita nila kasi doon sa video kung ating papanoorin, medyo umilag itong si Christine, 'di ba? Tapos, ito namang si Axel naman, ipinagtatanggol din siya ng kanyang mga fans. Wow, may fans! Diba? Ipinagtatanggol din siya ng kanyang mga tagahanga dahil nga napahiya daw ito on national TV. Diba? Yun yung nakakalungkot. Kasi hindi natin alam kung... Kasi ang sabi ni Axel, wala naman daw talaga siyang intensyon na bastusin si Christine. Alam mo yung ginagawa daw ng mga lalaki, yung parang beso-beso ng mga lalaki, yung hawakan yung kamay tapos body. Ba't minimester ko? Para kung lalaki. The design is very tito. Hindi ko nagugusto, ha? Diba? Ganun daw yung gusto niyang gawin. At yun din yung pinaliwanag ni Christine. Diba? Alam mo, mainit-init pa itong itong mga magiging sitwasyon dito. Mag-iinit pa itong mga sitwasyon dito. At tiyak naman talaga na hihintayin pa natin kung ano yung mga susunod na ilalabas na pahayag nitong sila Meme Vice Ganda.
Sa ngayon ay busy itong sila Meme Vice Ganda sa pag-asikaso sa kanilang show sa It's Showtime. At wala yatang panahon itong si Meme Vice Ganda na basahin ang mga komento ng mga netizen. Diba? Marami ang nananawagan na isara na daw ang It's Showtime. Mga panlalait kaliwat kanan kay Meme Vice Ganda. Mga disappointed na tao daw kay Meme Vice Ganda dahil hindi daw ito marunong umako ng kanyang pagkakamali. Ayan. At yung video na kumakalat, 'di ba, na ipinapakitang may kausap itong si Christine sa telepono na galing sa pamunuan ng It's Showtime. Which is, alam mo, sa totoo lang, may mga tao din nagsasabi sa atin na mali talaga yung ginawa na yun eh. Kasi di ba may anti-wiretapping law, tama ba yun? Di ba may mga ganung batas tayo na hindi mo pwedeng isa publiko ang conversation ng dalawang taong nag-uusap over the phone. Kasi that's private, di ba? Pero ganun pa man, nakatulong ito, 'di ba? Nakatulong ito upang mas palakasin yung statement ni Christine na hindi talaga siya nabastos. 'Yon ang sabi nila. May sabi si Meme, may sabi si Christine, may sabi si Axel, at ang sabi ko naman, hello po sa inyong lahat. Wala akong masabi, B. Alam mo, nakakaloka kasi alam mo, sa totoo lang, madami nagsasabi sa amin na, nako, pinagtatanggol nyo si Meme kasi mga ka-close nyo si Meme, mga ganyan. Kasi mga tagapagtanggol kayo ni Meme Vice Ganda. Nako, hindi po, kung sakali man nagkaroon ng pagkakamali si Meme Vice Ganda, hindi rin naman namin siya, di ba? Hindi naman namin siya parang kakampihan. Hindi rin naman namin siya para apak-apakan, lait-laitin, di ba? Wala kami sa posisyon para gawin iyon. Ang sa amin lang, chismisan ito. Anong gusto nyo gawin ko on air? Maglaba? Diba, Mariel? Elizabeth Corpus at Mayeta Cambaliza, hindi ako maglalaba on air. Diba? Nag-red lipstick pa ba ako para maglaba? Hindi, di ba? Fe Aklado, nakakaloka. But anyway, abangan natin. Alam mo, ito yung mga masasarap na masasarap na panoorin, masasarap na, wag niyang pagsawsawan o sawsawan itong mga issue na to. Diba? Tayo ay nasa mundo ng media. Ayan, nasa mundo tayo ng ang trabaho natin ay maghayag o magsapubliko ng mga bagay-bagay o mga balita na may kinalaman sa mundo ng lokal na aliwan, kaya natin na pag-uusapan. Pero kung hindi mo naman trabaho na makisawsaw, wag na. Kuha ka ng popcorn, nood ka sa kanila, panoorin mo kung paano sila magbakbakan ng mga salita. Diba? Ganun na lang, wag nang kung ano-ano, hindi yung i-stitch mo pa dyan sa TikTok, mag-aano ka pa, mag-upload ka pa, tapos magba-viral yan. Ang lagay niyan, mapapasama pa yung ibang tao at mas marami pang madadamay. Tama? Ay, nako! Watching here from Singapore daw si Fe Aklado, nakakaloka. Diba, Ate Rosy Lopez? Magandang morning ulit sa lahat ng ating mga misis, sa lahat ng ating mga pangga. Ayan, lalong-lalo na si Armalin Ratay. Ayan, sabi niya ay good luck. Good luck talaga sa atin. Pasalamatan ko lang bago muna ako magpaalam. Siyempre, ang ating supervisyong teknikal, si Master Toy. Ayan, Master Toy. Maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay. Ayan, paghalili sa akin kayo ni Baby Toby na ubod ng ay, sarap kasama sa pananghalian. Diba, tina-thumbs up ako? Yee! Thumbs upin mo pa ako, B. Dami. Hindi ko pwedeng ipakita kung ano yung inimesta ni Toby. Hello po, sabi din ni James Brian Loreca. Magandang morning sa iyo, James Brian Loreca. Si Marilyn Gabalfin, si Baby Flores at si Lagoon Joey. Magandang umaga po sa inyo. Oy, si Lagoon Joey ay nakatutok ngayon mula dyan sa ating kapitbahay sa Green Pepper. Ayan, magandang morning po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga gustong mananghalian, ako dyan tayo magkainan. Masarap ang pagkain dyan sa Green Pepper. Diba? Jeff Olivaros, magandang umaga sa inyo. Olivaros ba? Oliveros. Ayan. Magandang morning sa inyo. Pasalamatan ko lang din ang aking gorgeous hello
Hello, gorgeous! Skin Beauty Center. Magandang morning po sa inyong lahat. Ayan, syempre sa aking Hungry Family. Hungry Parents Family. Hungry Family. Pinangungunahan ni Mami Grace. Tinanay mong gutom. Diba? Na maiisip ka lang maiisip ka lang kapag magpapalibre. Nako. Anyway, maraming salamat Pangga sa pagsama niyo sa akin sa loob ng isang oras. Okay, sabi ni Jeff Tads Oliveros, shout out daw kay Direk Daryl Yap. Oy, Direk! Direk, pagalawin mo ang baso. Kumusta ka na? Hindi ko kinakaya ang mga pinupost mo nito mga nakalang araw. Nako, Direk, nakakaloka ka. At sa lahat ng ating mga viewers dyan sa Viva Films, ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. I love you all. Yee! Malay nyo naman soon, di ba? Si Tita Cora nyo nasa Viva Max. Gusto niyo ba akong makita sa Viva Max? sa mga nanonood dito sa ating live at sa ating team replay. Panoorin niyo ako pag ako lumabas sa Viva Max. Uy, meron naman tayong ipagmamalaki sa Viva Max. Bakit ba? Di ba? Alam niyo na Ay nako, anyway, magandang morning sa inyong lahat. Ako'y magpapaalam muna at bukas magkita tayo kasama ang aking partner na si Kapitana Sisa na ngayon ay nandiyan sa Circuit Mall Makati kung saan nagaganap ang job fair. Ayan, pagbibigay ng trabaho sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na lumalaban sa buhay, patuloy na lumalaban ng patas kahit na hirap na sa buhay. Magandang morning po sa inyong lahat. Good luck po sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho. Huwag na po tayo mag-inarte Dahil sa hirap ng buhay ngayon, dapat pasukin natin yung mga trabahong marangal na talaga namang mag-aahon sa atin sa kahirapan o kaya magtatawid sa atin sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Muli ako po ang inyong Kapitana Sisa and still, we're same. Ano ba yun? We're still... Ano ba yan? We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. O yun ang sasabihin mo, Pangga. Sigaw na. Hindi yan.